Lahat mga kababayan, saan mang panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si BP Sara, wala raw pong katuturan sa kanyang isinagawang press conference. Ayon po dito sa isang congressman na nagngangalang Defensor. Yung isa naman pong congressman na si Chua ay gusto pong busisiin ang bank account records, bank record po nito ni BP Sara na gagamitin po bilang ebidensya sa impeachment laban kay BP Sara. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Mamaya po, nariyan tayo sa Inares Gym para po sa ating pagsarali po ni Pastor Kibuloy. Yan. Siya lang po yung nag-imbita sa atin. Tayo naman by invitation lang kung saan lang tayo. Nung kahapon po, nasa ano po kami, ombudsman. Nag-file na po ng kaso si attorney, si dating speaker Bebot Alvarez para po dito sa kasong kriminal laban po kay Speaker Martin Romualdez, kay Saldico, kay Dalipe, at saka dito kay Kimbo. At pati po dun sa mga sinasabi nilang mga technical working group na naglagay po ng mga blanco, no? Naglagay ng mga blanco diyan sa bicameral committee. So 241 po yung akusasyon nila, 241 billion yung akusasyon nilang in-insert, no, mula sa bicameral committee na blanco. Ibig sabihin dapat daw po yun ay zero. At ito po, hindi na po 'to mga simpleng ano, no, dati pong Speaker of the House po 'to. Kaya alam niya po, ngayon lang po nangyari 'tong ganito na blanco. Ayon po dito kala Bebot Alvarez ay hindi po uubra, no, na blanco ay magkakaroon po ng sasabihin po na yung 241 billion ay typographical error. Hindi po yan typographical error, yan po ay maliwanag na insertion. Kaya po sila nagsampa ng graph, kasong graph dito po sa ombudsman. Ayan. So kasama po sa kanilang prayer ay yun nga, no, dahil kriminal, pagkakakulong at saka po yung perpetual anong tawag doon, perpetual, pag napatunayan kang pag nag-guilty ka riyan, yung hindi ka na makakatakbo in perpetuity. So habang ikaw ay nabubuhay, hindi ka na pwedeng tumakbo. Lakad na. Lakad na lang. Masaya po yung kasi first time po. Dati hiwa-hiwalay pa pag press con tsaka yung mga vloggers press con Ngayon po sama-sama. Perpetual disqualification to hold public office. Thank you very much kay Eduardo sa pagpapaalala. Okay. Nasayan ako kasi sama-sama yung sama-sama na po yung mga vlog. Wala na pong distinction. No, yung vlogger tsaka yung mga mainstream media. Wala, hindi po pwede mainstream media lang, hindi po. Pag sinabing press conference, tumpukan na ron. Ang dami na. Hindi naman rin basta makakapalag sila sa amin. Ang dami namin. So, yung pong nakita ninyo na video, video po talaga ni Badong yun. Hindi po tayo
nakinenok sa iba, no? Ang kaganda, yung pala nakita ko po sa actual eh. Nakita ko po sa actual yung advantage no ng mga vlogger kaysa sa mainstream media kasi yung mga vlogger naka-live on the spot na ibalita na. Samantalang yung media gabi pa ibabalita. Yun po yung hindi nila kayang adjustan pa, no? Doon po sila matatalo lagi araw-araw pag napasabay po. Pag na-recognize na po, kinikilala na po ng lahat ng tao na pwede na mag-cover yung mga vlogger. Matatalo po sila kasi naka-live. Naka-live po yung mga vlogger samantalang yung mga mainstream media bagamat napakarami pa rin nilang tao. Doon namin sila talo po. Tsaka kami, isa lang eh. All around na kami. Tapos sila, napakarami na nila. Meron pang director, may writer, may iba pa yung mga on-cam people. Eh, wala po talaga. Tatalunin talaga sila kasi mamayang gabi pa, panis na po. Panis na yung balita nila. Yun siguro ang hindi pa na-adjustan ng mainstream media, no? Kaya talagang pag ganun, syempre mas fresh, mas gusto ng tao na yung habang nagaganap ay mababalitaan na nila. Okay. So much for that. Natutuwa rin tayo, nakita natin sila Attorney Trixie tsaka si Dr. Badoy na nagko-cover. Hindi po sila sila po nagko-cover din katulad natin. Tama. I-edit pa nila, ipi-filter, no? Yun po yung problema nila, hindi mo alam na yung na-filter, yung gusto nilang marinig. Samantalang unedited, mismuhan. Mas masarap talaga pag unedited. Okay, punta na po. Kaya po yung sinasabi na doon po yun yung sa edited version na, yung makikita ng tao at saka yung hindi pa edited, mas natural po at mas makatotohanan yung unedited. Ayan, punta na po tayo sa balita natin ngayon. Ito po, no, sabi po nitong si Deputy Majority Leader, Iloilo City Representative Lawrence Defensor. Di ko po alam kung kaano-ano to ni Miriam. No, malamang kamag-anak to kasi taga Iloilo eh. Isa po to sa mga tatayong anong tawag dito? Prosecutor. Sabi niya, wala siyang katuturan, no? Wala raw pong katuturan yung mga pinagsasabi ni BP Sara sa kanyang press conference. Ang tanong ko lang, Congressman Imelda Sanggalang, thank you very much sa 10 Canadian dollars na pangkape. Ang tanong ko lang sa iyo, Congressman Defensor, no? Bakit apektado ka in the first place, no? Kayo na nga nagsampa eh, di ba? Sinampahan nyo na. Napaka-diktador nyo naman. Alam nyo, nasanay po sila sa nasanay sila sa pagiging diktador, no? Yung pagiging diktador nila diyan ng amo nila na si Martin. Pati po gusto po nila pati yung sagot ng mga ni BP Sara, kontrolado nila. Ano kayo sinusorte? Ganun ba talaga? Una, kaya apektado yung mga yan kasi pressure na pressure sila eh. Wala talagang laman yung kanilang yung sa analysis natin batay sa paliwanag ni Senator Marcoleta, wala talagang laman yung kanilang no? Yung kanilang impeachment complaint. Yung kanilang articles of impeachment, talagang hindi sa isang matinong sa isang matinong korte. Kaya nga po 'di ba? Kaya nga po sabi, bakit hindi na kayo magsampa? Pwede naman sabayan. 'Di ba? Pinatatanggal ninyo at the same time sinampahan niyo na rin na reklamo kasi alam nila na sa proper court hindi po papasayang kanilang mga
yang mga kinakaso nila kay BP Sara. Tandaan po ninyo, ito yung nakita ko sa paliwanag ni Senator Marcoleta eh. Dapat po hindi po ordinaryong kaso to, no? Dapat po high crime po to, yung isinasampan nyo kay BP Sara para siya matanggal. Hindi po ubra yung mga kamag-anak lang ng jaywalking. Kasi binoto to ng 32 million, no? Hindi po simpleng mga kaso na yung pwedeng magpiyansa. Pag mga kasong piyansable, hindi po dapat sa impeachment court 'yan, no? Ang impeachment po talagang yung kagulat-gulat ang mga krimen para katanggalin. Hindi po yung sinasabi nga ni Senator Marcoleta na kamag-anak o pinsan lang ng jaywalking ang kinaso nyo. O kita nyo. Gusto nilang magsalita si BP Sara kasi nasanay sila na yung sa mga sinasabi ni BP Sara, doon po sila nakakakuha ng ikakaso. O ngayon, may kinaso sila, baka ebidensya naman ang gusto nila. Baka kaya gusto nilang magsalita si BP Sara, gusto nilang punto per punto sagutin ni BP Sara para makahanap sila ng ebidensya mula mismo kay BP Sara. Kasi hindi po, kalokohan po yung sinasabi nila eh. Yung sinasabi nila, narinig nila. Brinodcast ni BP Sara yung narinig daw niya eh, na si BP Sara ay nagbabanta. Eh, may hindi ka narinig. Hindi mo narinig yung tinanong siya kung para saan yun. Kung bakit niya sinagot yun. Maaaring hindi mo pinakinggan. Ang linaw eh. Kumusta po ang inyong seguridad? Huwag mo kong intindihin. Kasi kung ako ay gugurgurin nila, hindi yun yung term. Kung ako ay gugurgurin nila, ay meron na akong kinausap na gagantihan sila. Oh. Hindi nyo ba? Kami lahat napakinggan namin yun. Selective yung pagkinig nyo eh. Selective. Si Donald Trump din, kung totoo yan, di dapat nagreklamo na yung Iran. Ang sinasabi ni Donald Trump, kung siya ay titirahin ng i-assassinate ng Iran, pupulbusin niya yung Iran. Meron pong meron pong dapat gawin eh. Kung hindi, kung sasabihin niya lang na pupulbusin ko yung Iran, pwede na siyang krimen yun. Nagbabanta siya na, di ba? Oh, yan po yun eh. Tama po, pag fianceable, hindi po yan karapat dapat para matanggal ka sa pwesto. Oh. Okay? Oh, ngayon, walang katuturan daw. Bakit walang katuturan? It made no sense. It had no substance. So wala siyang katuturan as far as we are concerned. In fact, going to press conference about your impeachment and saying, I won't answer your question o hindi ako sasagot sa tanong na yan, it reflects how she treats her office. And it only goes to show that she does not want to defend herself because that's the perfect opportunity to give good statement when you're facing the media. Tignan nyo ha. Gusto nila, sagutin nila yung paratang. No? Gusto nila yung barahan ni BP Sara ilantad na sa kanila. Oh. Perfect time daw yun. Perfect opportunity. Bakit po kayo nakikialam? Hindi po yan ang perfect opportunity to answer. Hindi po niya sasagutin yan para hindi nyo alam yung gagawin niya sa impeachment. Kaya po sila nagre-react ng ganyan dahil tarantan-tarantan sila. Ang daming pumirma eh. No? Magmumukhang engot po ang mga pumirma pag wala po silang ebidensya. Kaya gustong-gusto nilang sumagot. Eto na, nag-press conference na. Tandaan po nyo, in every press conference ni BP Sara, doon sila nakakakita ng, di ba? Ng ikakaso sa kanya eh. Saan ba natin narinig yung gusto niyang pugutan ng ulo?
Do'n din, press conference din. Gusto niyang ipahukay, press conference din. Very personal ang atake ninyo. Mapapatunayan ng tao na wala talaga halos kayong ikinakaso sa kanya. Yun ang napakabigat kasi number 1 nila eh. Yun na yung pinakamabigat, yung pagtatangka daw, yung pag-hire daw ng assassin. Matindi po yan. Kinakailangan nyo pong merong kayong maiharap na assassin. Di ba? Korte po yan eh. Siyempre, ang gusto lang po nila, manalo yung mga bataan nila na kahit na ano, pipirmahan, kahit na ano, sasabihin, kahit na ano, ayunan. Yung mga manok nila na kahit na ano siguro, pipirmahan eh. Yung mga matatalino nilang mga manok na pag nanalo, wala nang isip-isip. Kilala nyo na yung sinasabi ko, yung tatlong komedyante. Bukod pa sa tunay na komedyante na tumanda na. Wala pa pong PMA class ng 2022 pa lang po tayo. 2992 po, future pa po yun. Gustong-gusto nila sumagot na si BP Sara para malamanan sila ng ebidensya. O ano pong patunay na walang ebidensya? Ito po, nananalangin na to si Chua, no? Ayan, ito po yung ikinaso nilang isa. Unexplained wealth. Wala man lang unexplained talaga. Kinakasuhan nila si BP Sara, unexplained wealth. Mabuti pa si Jejo Marbina eh. Ha? Mabuti pa nung si Jejo Marbina eh. Nung iniimbestigahan pa lang to, Blue Ribbon, mayroon pong binibintang sa kanya overpricing ng City Hall o tsaka yung parking lot. 'Di ba? Mayroon pong binibintang tapos kay nung inimbestigahan din po si Villar, 'di ba? May bintang talaga yung ginamit ni Villar, naglagay siya ng mga kalsada doon papunta sa kanyang mga lupain. Yan yun eh, di ba? Ginamit niya, siyempre pinunduhan niya yung kalsada, tapos lupain niya yung tumbok. Eto wala po, unexplained na eh. Ano kaso nyo? Unexplained. Puta, unexplained pala. Alam niyo po kung tunay na korte yan, ang kinakaso nyo, unexplained wealth. Hindi nyo man lang ipakita na eto po, meron siyang mansyon na yan po ay galing sa pagnanakaw. Hindi, unexplained wealth. Yun na po yung bintang nila, unexplained wealth. Hindi nila mapaliwanag. Puta, hindi nyo pala maipaliwanag. Bakit nyo kinakaso? Dapat man lang, may kaso man lang kayo. Kinakasuhan nyo man lang. Di ba? Nagpagawa ng overpriced na City Hall. Definite. Ano ginawa ni BP Sara? Binulsa niya. Dapat may ganun. Kumuha siya ng 90 million mula. Wala eh. Unexplained wealth. Kaya para ma-explain nila, ayan no? Yan. Once the Senate convenes as impeachment court, House Prosecutor in Vice President Sara Duterte's trial plan to seek a subpoena for her bank records to examine related to her alleged unexplained wealth. Napaka-broad naman nun. Hindi po namin maipaliwanag ang yaman niya, kaya dinimanda namin siya. Ano po ang dinidemanda? Anong kasalanan? Hindi nga namin maipaliwanag eh.
Kaya kayo po magpaliwanag sa amin. Putang, ano namang klaseng ano yan? O ngayon, para saan daw yun? Di ba? Sabi niya, bank records daw ang kinakailangan. Ito po buhat po to sa bibig po ni Chua. Well, we will request it from impeachment court since they have the authority to subpoena documents. So we will apply for the impeachment court for these bank records to be subpoenaed so that our evidence will be stronger. Biruin nyo, yung impeachment court pa, yung gusto nyo magsubpoena para magkaroon kayo ng matibay na ebidensya. Ibig sabihin, nagsampa kayo ng impeachment, wala pala kayong matibay na ebidensya. Ang kinakailangan nyo pa, impeachment court pa. Parang yung sinimulan nila tong investigasyon dito. Saan po sila nakakuha ng iimbestiga nila? Sinabpina nila yung COA. O ngayon po, napaliwanag na rin ni Marcoleta yan. Yung COA report na sinasabi niyong pinagmulan ng inyong hinala na may misuse ng confidential fund, hindi pa po final. Paano nyo gagawing ebidensya yung report na hindi pa final? Tatanungin lang yung COA, final na po ba yan? Hindi pa po. Anong ibig nyo sabihin? Nanghihingi pa po kami ng mga resibo o kung ano man yung hinihingi namin papeles. Nanghihingi pa sila ng papeles. Sa Office of the Vice President, sinampahan na ng kaso. Anong batayan nila ngayon? Kaya po ito, umaasa lang sila na manalo makatulad nila Boy Budots, nila Lito Lapid, nila Manny Pacquiao, mga kaalyado nila na pati yung mga magkapatid na Tulfo. Alam niyo naman yung mga magkapatid na Tulfo kung anong involved na kaso niyan, di ba? Hindi pa nga nare-resolve hindi pa nga tayo napapaliwanagan ng mga Erwin Elwich kung ano man pangalan niyan totoo. Ay yung isa rin, di ba, si Bitag? Ano ba kaso niya ni Bitag? Bakit nag-resign yung kanyang kapatid? Yung mga ganyang uri ng tao po, pipirma yung mga yan lahat. Ang tanong, nauunawaan ba nila yun na kinakailangan maghanap sila ng ebidensya? Ang pinaka-best remedy po natin, wala po yan. Kung korte po yan, may laban tayo dyan. Pero kung ipapanalo nyo yung mga lahat, yung mga senador ni Marcos, yari tayo dyan. Sa tingin nyo ba maghanap ng ebidensya yung mga yan? Tandaan po ninyo, ginawa na nila yan. Ginawa na nila yan kay Corona. Yung salin ni Corona, no, na sinabpina nila, doon lang kumuha yung mga prosecutor. Doon pa lang, nung nakuha nila yung salin, nakagawa na sila ng kwento. Tignan po ninyo. Nakamatayan na ni Corona. Tapos sabi ng korte, wala siyang nilabag. Kawawa naman. May nabanggit dito si Joker Arroyo, sumalangit nawa. Walang magbibintang na sinungaling si Joker Arroyo sa mga present na mga tao ngayon. Sabi ni Joker Arroyo, 50 million ang binayad sa mga senador. Ayon kay Joker Arroyo. Wala na, hindi nyo naman, patay na. Kaya po, wala tayong ligtas dyan sa mga yan. Nasa ating kamay, wag po tayong iboboto ko tong mga tauhan ni Marcos tapos sana Lord, wag nilang impeach si BP Sara. Hindi po totoo yan. Kung ayaw ninyo ma-impeach si BP Sara, straight po natin yung mga kandidato ng mga Duterte. Basahin natin kung ano po yung pabubuksan. Yung pabubuksan po ng mga bank account nito ni Chua.
Daig pa ni Chua yung impeachment ni Corona eh. Si Corona, putya, may binibintang sa kanila eh. Sa kanya eh. Di ba? May binibintang kay Corona na hindi match yung salin sa kita eh, di ba? Eto po, yung unexplained wealth, ano raw po yung pabubuksan? Eto po, sabi, the fourth article of impeachment alleges that Duterte's bank deposits exceeded her total salary as vice mayor 2007 to 2010 and mayor of Davao City 2016, 2010 to 2013, 2016 to 2022. Okay. The complainant cited Duterte Salin from 2007 to 2012, 2016, 2017, which showed her net worth rising from 13.88 million. Yan, ganyan po, no? Kaya po dapat pinagbabawal yan eh. Dapat pagbintangan nyo, hindi yung, uy, tumaas yung salin mo. Anyways, ano po ang problema natin dyan? Yung pabubuksan nilang bank record, hindi po pa siya vice president. Siya po ay vice mayor at mayor. Anong problema dun ba dun? Paano yan kung lumaki nga ang kita niya na hindi sapat sobra-sobra sa pagiging sa sweldo niya? Ganito po yan. Ini-impeach po siya bilang vice president. No? Hindi po mayor at vice mayor. Ibig sabihin, hindi po ini-impeach yung mayor at vice mayor. Kung may ginawa siyang kasalanan nung mayor siya at vice mayor, kasuhan nyo sa korte. Nakuha po ninyo? Dapat mas mataas pa. Hindi nyo nga kinakasuhan sa korte. Bakit? Hindi naman papasa sa korte yan eh. Yang kinakaso nyo, ano ba ikakaso nyo sa korte? Nagnakaw siya nung mayor siya at vice mayor? Oh. Kung hindi nyo makasuhan nga sa korte, tapos gusto nyo patanggal siya bilang vice president, vice president lang po ang ini-impeach nyo. So dapat, yung pera niya ngayon, pabubuksan nyo. Bakit? Magkano tinaas ng pera niya? Ganon? Yari kayo dyan. Ito po nakakatawa. Ito po, gusto po ni Chua, Chua said they will likely target Duterte Salin dating back to fiscal year 2023. Gusto po nila na targetin, makita yung Salin. Pero yun nagkaso na kayo, hindi nyo pa pala nakikita yung Salin. Bakit po hindi pa nila nakikita yung Salin ng 2023? Yung vice president na siya. Kasi ang deadline nun, April 30, 2025 pa. Ano pa lang ngayon? Ano pa lang ba ngayon? February pa lang. So gusto na nilang makita, wala pang, hindi pa deadline ng pasahan. Nakukuha ninyo, sa tingin nila, mayroong anomalya sa salin kahit hindi pa nila nakikita. Ayan no, tinatarget nilang busisiin yung salin ng 2023. Ang deadline no sa April pa eh. Hindi pa nila hawak. Ano kayo, manghuhula? Ayan yung napakalinaw na wala talaga silang ebidensya. Bakit nyo tatargetin yung salin na hindi nyo pa nakikita? Maghahagilap kayo? Hindi lang po simpleng fishing expedition. Ang usong termino ng panahon ni Corona, nagpi-fishing expedition lang po yung tumitingin sa salin. Ito po, wala pa po yung salin. Kumbaga, para ka nangingisda, wala pang dagat, nangingisda ka na. Naiisip mo, babaha ng malakas,
Kaya magkakaroon dito ng ilog, mangingisda na. Nangingisda na sila, wala pang ilog. April 30, 2025 pa po yung deadline ng pagpapasa ng SALN ng 2023. Pero target na ni Chua na tignan yung SALN. Bakit mo tatargetin yun? Ano pakialam mo ron? February ano tayo ngayon? February 11. Hindi pa na ipapasa dahil sa April pa yung deadline na submission eh. Target na raw ni Chua. Chua said they will likely target Duterte SALN dating back to fiscal year 2023. Anak ng pupa. Hindi mo pa nakikita, may nakita na kayong problema. Kalokohan talaga eh, no? Yun po ang ayan ha, Philippine Star yan. Hindi akin yan. Okay. Pwede po bang buksan lang na kahit sino yung inyong bank account? Oh, ito po. Ito po yung mga pinipermit na exemption sa bank secrecy law. Kailan nyo po pwedeng buksan yung bank account? If the depositor grants a written consent. Dito sila nahuli lahat ni Tatay Digong. Di ba? Sabi ni Tatay Digong, mag-waiver ako. Puta, lahat siya, oh, ngayon na po. Bukas mag-waiver. Ngayon na po, Mr. President. Ngayon na. Biglang sinabi ni Tatay Digong, pero hindi lang ako, pati kayo. O nanahimik na lahat. Wala na nanawagan ng waiver ni Tatay Digong. Naalala niyo yun? Pinakagat lang sila, parang mga hayok na, ngayon na Tatay Digong. Ngayon na natin, Mr. President. Kami na po, gagawa ng waiver nyo, pipirmahan nyo na lang. Presyong gigil na gigil dun eh. Ngayon na po, presyong gigil na gigil dun eh. Ngayon na po, kami na po gagawa, pipirmahan nyo na lang. Biglang sinabi ni Tatay Digong, pero lahat tayo. Tumahimik po yung issue na yun. May naghabol po ba ng waiver ni Tatay Digong sa kanyang bank account? Wala. Kasi ang hamon ni Tatay Digong, tayo lahat mag-waiver. Yari. Biglang atras eh. Wala na nagsatlita tungkol sa waiver ni Tatay Digong. Meron pa ba? Meron pa ba naghamon ng waiver ni Tatay Digong? Wala na, di ba? Kasi ayaw nila mag-waiver din ng kanilang bank account. Yan po yung una. Kinakailangan po yung may katawan, may consent na i-waiver niya. Bakit mo i-waiver kung hahanapan lang? Alam niyo po, may style na nagmumula yung Buisit na. Minamayat-maya tayo. Balik na tayo. Tignan po ninyo. Nawawala tuloy ako eh. Buisit talaga na na siyempre yung momentum mo, di ba? Hindi mo na makagad maibabalik pag naguruguro ka. Asa na tayo? Naknam po pa, nawala tuloy yung sinasabi ko eh. Yung written consent, tama, di ba? Katulad niya, Mary Grace Piatos, saan man nila nakita yan? Wala naman talaga silang binibintang, wala talaga silang alam na kung ginawa si BP Sara eh. Naghagilap lang sila dun sa papeles na binigay ng COA. Nakesyo yung nakesyo yung anong tawag doon, yung safe house. Asan yung safe house na yan? Bakit ang mahal? So may biglang pa eh. Ito si Franz Bumarin na marunong to, putya, sa safe house. Ito ang ating pinakamagaling.
Eh, puta basketball player yan. Dati bang NPA yan? Dati bang dati bang ano yan, dati bang, okey sana yung pag sinabi safe house, mga dating ano tawag kala Rosebud, yung mga ano, dating yung mga nilalagay ka sa safe house, mga witness protection. Dati bang witness protection yan si Franz Pumarin? Para marunong siya sa mga ano, sa mga safe house? Taga witness protection ba yan? Ang alam ko diyan, ang alam ko diyan kay Franz Pumarin ano yan eh, basketball player yan eh. Tapos siya na yung pinaka-main na ano, ayon sa aking pag-aaral, ganito kasi yung presyuhan. Putang. Paano nyo nalaman na hindi 5-star hotel yung ano, yung safe house? Di ba? Nakagawa na po sila ng kwento mula ron sa mga nakita nila. Ino-audit nila. Hindi sila makapaniwala na merong Mary Grace Piatos. Kahit ba hindi kayo maniwala eh. Yun yung pagbabatayan nyo. Wala, di ba? Yung COA report, hindi nyo pwedeng, andali lang pong, hindi po nila pwedeng isalang doon ng COA. Sasabihin lang po ng mga abogado ni BP Sara, final na ba yung report nyo? Hindi pa po. Tapos na. Hindi pa pala final, Your Honor. Hindi pa pala final. Paano po sasabihin na may paglabag? Hindi pa pala final. Hindi po ba? Ano po ang ibig sabihin ng hindi pa final? Bakit hindi pa po final? Kasi po pinagsasubmit pa namin sila ng papeles. Eh pag nasubmit po nila, wala nang anomalya, wala na po, nasubmit na nila eh. Oh. Hindi pa ako abogado pero simple lang itatanong mo sa COA eh. Yan ba final na? Hindi pa po. Anong gagawin nila para hindi sila ma-issuehan ng ano ng notice of disallowance? Kumpletuhin lang po yung papeles. Pag nakumpleto na, wala nang anomalya, wala na po, nakumpleto na eh. Okay tanyo. Tapos sasampahan nyo na reklamo batay sa hindi final na COA report. Eh may notice of disallowance. Ano po ibig sabihin ng may notice of disallowance? Final na yon? Hindi pa rin po. Appealable pa rin. Appealable? Opo. Ano ibig sabihin na appealable? May 6 months pa sila. Tapos na ba yung 6 months? Hindi pa po tayo nagsisimula. Kaya kami nag-issue niyan dahil may nagmadali sa amin. Mabisto pa kayo. Na minadali niyo yung report. Pero yun, imagination ko na yun. Wala pa po yan. Buwan pa lang, kakasasubmit lang po na report na yan. Wala pa pong 6 na buwan. Wala pang 6 na buwan? Eh kung nakatapos po yung 6 na buwan at hindi kayo satisfied, pwede pa pong i-appeal yan sa Supreme Court. Katulad lang ng kay sa kaso ni Franz St. Peter. Appealable on appeal. Anak ng tinapay. Ibig nyo sabihin, ang pinagbabatayan nyo ng kaso ay hindi pa kumpletong, hindi pa final na report. Bagsak na naman. Kaya po kinakailangan nilang makakita ng bank account para masabi hindi nyo po mahuhuli yan sa bank account nila. Bakit mo ilalagay sa bank account mo yung pera na alam mong nakaw? Naknampo pa naman, no? Napakasimple naman, no?